is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Nakatabihan kita live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, hari dyan sa Rinconada area. 99.3 sa KM Kakampi, dyan po sa Partido area, sinban sa 91.9 BBS-FM sa Daga City. Sa pangarambog ang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, barang ko sa lado teknikal, Ken Palma, ako po si Jun Bernas, maatod ka mga bareta, ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi News. Uyang-uyang mga mainit na mga bareta ay sa lado nasyonal. Itinutulod ngunyan naman sa Kamara de Representantes ang Death Penalty for Corruption Act o ang propestong mapataw ng kastigong kagadanan sa pagiling firing squad sa mga opisyal kang gobyerno na mahampang sa kasong graft in corruption, malversation of public fund, asiman plunder. Sa isinangat na House Bill number 11211 ni Zamboanga 1st District Congressman Kaimir Adan Ulaso, dapat masiguro ang due process, proteksyon, asin ang sintensya pwedeng isakat sa Korte Suprema para ipasirarom sa pagripaso mentras tutugutan ang mga akusado na maggamit ng anuman na legal remedies. Sakop kang propesto ang gabos na public officials magpun sa pagka-presidente kang Pilipinas sagkod sa mga opisyal kan kada barangay sa mga syudad. Siniman, adiba pang mga nasa ehekutibo, legislatura asin hudikatura, magi ang mga nasa Constitutional Commissions, mga GOCCs, mga biyembro kang Armed Forces of the Philippines, pati naman Philippine National Police. Sigun sa kongresista, mantrido ang korupsyon sa Pilipinas, nasaro sa matinding banta sa social economic, asin man political development kan Pilipinas. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, matapos ipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibibeto ang anti-teenage pregnancy bill, 7 senador ang uminatras sa pagsuporta sa propuesto. Ang anom Yosinda, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senador Lorin Digarda, Bong Revilla Jr., Senador Bongo, J. Versito, Cynthia Villar, patinamanan si Binay. Erot kani, nagpahig din paghadit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katakod sa nakaperang probisyon kang propwestong sex education bill na may katuyang pugulan ang teenage pregnancy. Nagtubod pa ang Presidente na dapat itutukdo o itinutukdo ang masturbation sa mga aki na 4 na taon ang edad. Dagdagman ni Senador Bong Revilla, daw na nga ni asin dapat hampangon ang issue kang teenage pregnancy pero dapat magkaigwa ng refinement ang propwesto na nasususog sa interes kan mga namamanwan. Mientras tanto sa katakod na bareta, masangat si Senador Rizal Tiberos ning substitute bill para minran ang mga kinukontrang probisyon sa rarom kang kontrobersyal na Senate Bill number 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ang lakdang ni Tiberos naribayan ang propesto kasunod bangkang ginibong pagpawi kang 7 senador sa sayd na mga perma sa committee report kang propuesto. Ipinahig ni Tiberos intindido niya ang mga konsiderasyon na naisip kan sa mga pag-iriba dumas sa Senado para bawion ang suporta sa sayang bill bilang simbag sa mga naging pagkontra sa propesto Piglino ng Tiberos. Tinanggal niya ang mga tatarabo na guided by international standards asin pigilimitar na ang pagtutugdo ng comprehensive sexuality education sa 10 anyos ang edad patas. Igurawan probisyon ang propesto na nagkataon ng garantiya sa academic asin man religious freedom. Liwat tilawan doon ng Tiberos. Nadawa nyo rin dahil makakalaog sa propesto ang mga natarabon arong kan masturbation, anal sex, oral sex o ano man ang konsepto na dahil na babagay sa lado kan mga kaakian. Alas 5:16 ang oras yata ngunyan, good news sa mga empleados kang gobyerno. Sige ang parani kapag katawing umento sa gabos na empleados kang gobyerno, sabi kan Department of Budget and Management, DBM. Pinirmahan na ni Budget Secretary Amina Pakandaman ang National Budget Circular number 597
naman ng guideline sa pagkataon ng panibagong paglangkaw sa sweldo ka mga empleados kan gobyerno. Nagkinao man si Pangandaman na makatabang ang dagdag sweldo sa pangaipo ka mga pamilya kang empleyado asin mapapabagoan sa indang estado sa buhay. Yun ay ang second tranche kang salary schedule for the civilian personnel pasado sa Executive Order No. 64 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinirmahan ka nagtalikod na Agosto kan nakaliis na taon. Kakampi Network News. Nasusugna kang Philippine National Police ang tulong aktibo asin 5 potensyal na private armed groups sa Pilipinas bilang preparasyon para sa eleksyon sa 2025, sabi ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Ang mga aktibong PAGs o mga private armed groups na irehistro sa Central Luzon, Central Visayas, pati naman sa Zamboanga Peninsula, mientras tantong ang mga potensyal na mga private armed groups yaon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, asidban sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinugod naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil ang mga field commanders na rumpagon o tunawon ang mga grupong ini bago magabot ang bulan kang Marso na may banta sa pagkakatanggal sa pwesto kung dahil matrayumpo. Ipinahagi ni Fajardo na ang presensya ka mga PAGs pwede magkausa ng pananakot sa mga botante asing kalaban kan mga kandidato. Dawa na nga ni nakakahadit, mayo pang na-report na paghiro tanganing gamiton ang mga grupong ini. Asin mayo pang insidenteng election-related violence pwede magsikan ang election period kan nagtalikod na Enero 12. Ang campaign period para sa mga kandidatong senador, patinaban party list, Pebrero 11, sundong Marso 10, mientras tantong ang kampanya para sa mga lokal na kandidato, punman Marso 28, sundong Mayo 10, pero sa yung sa national, pero sa national na petsa. Sa mga lokal na kandidato, Marso 28, sundong Mayo 10, gigibunang aldaw kang eleksyon sa Mayo 12, mentras amay man makabuto ang mga overseas asin man mga absentee voters. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 19 makalampas ang alas 5 ng pagkaaga, mga bareta muna hali sa luwas. Kakampi Network News. Network News. Late registration ka mga e-bikes sa sunod kanaga, mayon dagdag na babayadan. Baretang yan hali kay Maiko Garcia. Maiko. Inaliwanag ni Mr. Buboy Hernandez kang Naga City Bicycle Board na mayo maning dagdag o additional fee bilang penalty kung late na mag-register kan mga electronic bikes o e-bike digdi sa syudad Canaga. Sigun kay Hernandez, padagos nila naging kaminar sa mga e-bike users na magparehistro para dain na mapatawan ng penalidad o parahon kang PSO enforcers. Dakol pada kaya silang nanunutaran ng mga e-bikes na may paning updated na plaka, sticker, asin iba pang indikasyon na renewed ng lunadan. Sigun pa sa opisyal, 1,000 pesos ang primerong offense. Kan penalidad kung madakop na nagbabiyahe na derehistrado. Mientras tanto, dakol pang mga e-bike users ang may kahaputan na day panasisimbag kan bicycle board kang naga. Arog na lang kunta no mahalon ang bayad sa plaka, 300 pesos na kung acrylic sa ibang mga printing shops, 150 sa naman da. Dangan ang kahaputan na kung obligado man da magparehistro si mga taga luwas kang naga na naglulunad din e-bike palaog sa syudad ni Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras niya tungo niyan. Sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, nagurus na ang nairestrong kaso kang African Swine Fever na nagtama sa industriya ng urigan sa Pilipinas. Sigun sa Bureau of Animal Industry, sagud kang Enero adjust ali sa dating lampas 200, bumibaba na sa 133 ang bilang ka mga apektadong barangay. Inihali sa 8 reyon sa interong Pilipinas. Pinakanakuda mang kinaray ang bilang kang ESF na may aktibong kaso sa North Cotabato na sinusundan kang Kalinga Province. Nagtagama naman ang Department of Agriculture ng 1.25 billion pesos para tabangan ang industriya nin pag-uurig na makabangon halis sa ESF sa ibungkan mantinidong halangkaw na retail prices kan pork product uliman sa kakulangan nin supply. Mientras tanto,
Nagtaon ng reaksyon ang High School Philippine History Movement kadakon sa implementasyon ng bagong kurikulum sa senior high school. Ngunya na taon para sa ralaugan sa 2025 sagod sa 2026. Pasados kaya sa report, nasambitan ni Department of Education Secretary Sani Angara na kabali ang Filipino history sa important subjects na mantenido sa bidagong curriculum. Sa Facebook post, kan sinabitang grupo, sinabi ninda na haranina na matapos ang haluinan nindang pangapudan. Matanda si Rarum kan DepEd Order No. 20 Series of 2014, tinangkal ang Philippine History bilang subject sa high school. Alagad pinasalamatan kang grupo ang DepEd kada 3 na Agosto taon 2023 sa lakdang kani nagibon na multidisiplinaryo ang Philippine History sa grade 7 sa Rarum kan matatag curriculum. Mientras tanto matugang sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, ipinapabalik man ni Senador Raffy Tulfo ang deployment ban ka mga bagong katabang sa Kuwait kasunod ka mga nai-report na pagadan sa mga Pinoy domestic worker sa sinambit ng nasyon dahil para nahaloy. Sinabi ni Tulfo, nakakaresibis siya ng average na 115 reklamo halis sa mga OFWs sa malibang partikang kinaban na inabuso o na inabayadan nintultol kan sa mga dayuhan na employer. Tinawandong pa ni Tulfo na mayo siyang nahiling na problema sa mga Pinoy OFW ulita sinda may higos. Ang problema subot nag-uugat sa mga abusadong foreign employer na sa hiling niya bako ng screen o dahil na screen ni Tultol. Ibinahagi ni Tulfo na kaipuan mo ng bakipag-ordinar ang gobyerno sa Kuwaiti government asin na mapagkasunduan ang karagdagan na requirements para sa mga dayuhan na employer na gusto mag-hire ni mga Filipino workers bago i-lift ang ban. Kabaligdian Euro-psychiatric exam, apura pa sa pag-usupita rin ng police clearance as in proof of financial capacity na magpasuldo sa mga empleyado. Nasambitan pa man ni Tulfo ang importansya kan sarong spot inspection sarong kang employer bago magpadra ni mga OFW duman sa Kuwait. Inakuman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ng spot inspection sa presente na ipapautob sila sa mga Pilipinong nagkatrabaho sa Singapore. Sa presente, ipinagabawal kan DMW ang deployment sa Kuwait ka mga first-time OFWs na mayo pang eksperyensya na magtrabaho sa ibang nasyon. Siniguro pa man ni Kakdak na anuman na ban na pwedeng nindang ipautob na makapektar sa mga OFW na presenteng yaon sa nasyon kan Kuwait. Kakampi Network News. Alas 5:24 ang oras niya tungunyan. Sa iba pa mga bareta, nagpapatarid man ang Department of Information and Communications Technology. Nakakasuhan ninda ni sa mga kandidato sa maabot na May 12 elections na magamit ng text blasting machine sa silang pangampanya. Ipinahig din ni DICT Secretary Ivan Jan Oy matapos matuklo o masakote kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 46 anyos na Malaysia National sa Paranaque City na nagpapabakaling illegal na text blast machine as in International Mobile Subscriber Identity Catchers o IMSI na pwede magamit sa pangi-scam. Sigun saya, baka mabugtak sa alanganin ang kandidatura kan sarong kandidato oras nadukupan ini kan ipinagbabawal na makina kan 2022 elections. Kadakol subot na kandidato ang nagamit ng text blast machine sa sendang pangangampanya. Ipinahayag man ni Senate President Chis Escudero na mayong blankong interest o intre sa 6.352 trillion pesos na national budget na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taon 2025. Ini kasunod mang kagiribong pagtuyaw ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab sa mga pagkakaiba sa report kan Bicameral Conference Committee sa naprobaran na National Budget kan Pilipinas. Tutubod si Escudero, pwedeng may pagkaaram sa panagadang na eleksyon ang motibo ni Ungab na dating chairman kang House Committee on Appropriations. Enot naman na sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na imposible magkaigwa ng blank interest sa BICAM report. Baging si Senador Joseph Victor Ejercito o Jebercito, mayo siyang pinirmahan sa nagkuriyat na blankong BICAM report aruga ipinaparakop ni Ungab asin man ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kakampi Network News.
Nagapilar si House Senior Deputy Speaker Aurelio Dung Gonzales Jr. sa Commission on Elections asinban sa Philippine National Police para masiguro na maging patas asin matulinong ang eleksyon sa maabot na Mayo. Ginibo ni Gonzales ang pahayag sa ginibong pagdangog kang Committee on Public Order and Safety na pinapamayuan ni Congressman Dan Fernandez kang Santa Rosa City sa Laguna katakod kang anong nakaso ng political killings sa ikatulong distrito kang probinsya kang Pampanga na pigi-representar ni Gonzales sa Kongreso. Dagdag pa ni Gonzales na dapat matakot ang mga barangay kapitan asin mga barangay leaders. Inulit na yaon man si General Fajardo asin ang kapulisan. Si Gonzaya, ang bahiging tuninong na eleksyon asin protektado ang interong Region 3. Mientras tanto, siniguro man ni Fajardo, gabos na manpower asin logistical support kan Philippine National Police sa COMELEC, nakatutok tangan ba siguro ang sarong safe, secure asin credible elections. Nagpromesa pa man si Fajardo bilang leader kan Police sa Region 3 na gibon kaniang kabos para maging areglado asin maturinong ang papaabuton na pirilian. Pigkunidal ni Fajardo ang mga paggadaan sa distrito ni Gonzales sa pagultanan kang Abril taon 2022 sundong Nobyembre taon 2024. Sapat na kaso sinabi ni Fajardo, nasa katanan ni reklamo ang mga sospek. Nagpasalamat man si Fajardo kay Gonzales asin sa mga biyembro kang Kamara na nagtutulod kan matulinong na eleksyon. Mientras tanto, matugang oras yatong kunyan, alas 5:28 ng pag-aaga. Tinawan doon ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bakong epektibo ang SIM Card Registration Act sa ibungkan panagos na pamayagpag kampugo sa iba pang scamming activities sa Pilipinas. Sa sarong press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ka Sekretaryo na ang problema kani na nakalink o integrated ang national ID system sa mga telecommunication companies kaya nagkuriyat ang mga scammers. Paniwanag pa ni Secretary Rimulya, mayong national ID na naka-attach sa SIM card registration. Bukod sabi yung kani, kada sarong tao pwede magkaiguan ni dawa sa good sang gatos na SIM card na pwedeng gamiton sa panuloko. Patandaan kan 2022. Kandagos ng maging lay ang SIM registration o ang Republic Act No. 11934 na mayor na katayuhan, mapugulan na sindagos ng malabanan ang mga krimen gamit ang cellphone sa paagiling text o kundaiman online. Mientras tanto, sa ibang bareta niya tungunyan, dawa si say na mabuot na mister, talagang pwedeng maging demonyo. Oras na inagawa ng agom, asin sasabiyon, kaya piga taksilan. Ninulita salit-salit ang sa iyang manoy. Nagdireklom ang pagdahiling ka sa tricycle driver na si alias Boy Liit. Uli sa day niya na gustuhan na pangmamaltrato asin pagtutuya-tuya sa saya kang bantay sa lakay na security guard na may sekretong relasyon sa sayang agom. Huli kani, haros mapatos din dugo ang uniforme kan 33 anyos na guwardiya matapos siyang saksakon ni Boy Liit, 37 anyos sa Turil, Davao City, ang nagdalikod na Martes ng pag-aga. Huring na i-report na nasa malalang sitwasyon sa ospital ang sikyong si Boy Tapang. Huli ka mga tama ni saksak sa iyang likod. Sigun sa report, biglang nagbutwa sa tinatrabuhan na dakulang tindahan si Boy Tapang. Ang suspek na si Boy Liit asin sinaksak ang sikyo na day nag-aaram. Preparado man tapuson kan suspek ang buhay kan biktima alagad nakadaragan ini asin idrapa sa Southern Philippine Medical Center para ipabulong. Nadako man tulos ang suspek sa sobrang anggot matapos siyang day mangyari ang plano niyang gadanon ang kalaguyo kan sa iyang bisis na nag-insulto pa kan sa iyang pagkalalaki. Sa presinto idako ni Boy Liit, nagibo niya ang krimen kang magdiklom ang sayang paghiring sa ginibo sa iya ni Boy Tapang asin kan sa misis na saruman na gwardya. Sigun sa suspek, magkarelasyon ang duwa na nakop niyang sweet na magka-chat sa cellphone asin aktual na magkaibanan. Pero ang dain niya subot maako ang kainsultong pahayag na pigparangiritan subot siya kan duwa dinulit salitan sa iyang manoy. Anggot siya sa sayang misis. Ulita posibleng ini ang nag-istorya sa biktima dapit sa laba, lipot, or sadit kan sa iyang manoy pero basado sa pahay kan misis ang kan suspect tuyong sinusong maray
an sa iyang Mr. Kakampi Network News. Ano nang balita ni kaaga-aga, manoy nasalit ang Bigorolayan. Oras yata mo yan! 32 pagkalampas ang alas 5 di pag-aaga, maparago sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, mga bareta sa Dupunaan Tubayan, good morning! Sa mga parantaban yato dyan sa Ringkudatan, sa bayan DWEB FM Kamsur. Sa partido na antabayanan kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asidman sa signal kan 91.9 BBS FM sa Siyudad Ganaga, marinaga man sa mga kantabay sa mo sa FB Live. Huwebes ng Unyan, 23 na kabulan na Enero taon 2025. Babalik po ang mga baleta sa Kakampi Network News. At yan! Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5.40 ng pag-aga. Balik kita sa mga baleta ko dyan sa Kakampi Network News. Tubernas, La Masa. Kakampi mo. Balita pa sa Lado Nasyonal, idadagos na kang Commission on Elections Comelec ang gibong kaning mock elections. Siriman aliwat na pag-imprinta ka mga balota sa maabot na Enero 25. Sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, igwang mga piling lugar sa siringkan sa ibang nasyon ang makudusun mock elections. Ang silabit ng mock elections, idot naman na pigi-schedule kang Enero 18, alagad ipinundo ang pag-imprinta kang balota matapos ang pagpanawas ni mga temporary restraining order kang Korte Suprema na sinangat ka nagkaperang nadiskwalipikar na kandidato. Poon kang Enero, kan pinandang pag-imprinta kang balota na kapag imprinta na sinaling lampas sa 6 na milyon sa nasabit ng mock elections, maaraman nila kung nagagana ang makina asin maging ang mga baterya na gamiton sa mismong aldaw kan eleksyon. Piglino mga tugang kan Department of Foreign Affairs na mayo sindang passport asin biometrics records sa raram kang pangaran ni Edgar Matubato. Kasunod ni kang report kan New York Times na nakaluwas na ng Pilipinas ang sinasabing hitman kan Double Death Squad kay bala ng pamilya kani. Dahil man sinambit sa report kung sa nasyon nagpasiring si Matubato. Sa report kan New York Times, sinabi kanina ibang pangaran ang gamit ni Matubato sa sayang passport. Katakot kani siniguro kan DFA na dahil na paparusuton ang anuman aplikasyon sa passport sa sinasabing bagong pangaran ni Matubato. Nagpagaramdaman ang Department of Foreign Affairs na illegal na pag-apply kang Philippine passport na sarong serious offense. Asin may katampad na kastigo sa raram kan passport law. Siniguro pa man kang ahensya na paparagos ang silang investigasyon digdi asin kung kinakaipuan sa inda ining i-refer sa mga nanundan ahensya kan gobyerno. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, pinatalinan ka mga otoridad ang mga kandidato ngunyan na midterm elections sa paggamit ng International Mobile Subscriber Identity o IMISI. Ngunyan na campaign period kung saan na pwede mapatawan ng kastigo mientras na pinapalikay man ang publiko laban sa mga naresibing text message. Sa giribong joint briefing kang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group asin ni Information and Communications Technology Secretary Ivan Janoy, nagluwas na ang IMSI catchers na gamit sa panahon ng eleksyon sa pagkukursin ng tax blast na nagtataon ng pabor sa mga kandidato na maabot na mas maiwas ang nabutante. Ang IMSI catchers ginagamit sa tax scams kung saan inaarog ganian mga cell towers asin inaalok ang mga cellphone users na mag-connect sa silang system. Nagkakadilan 600,000 pesos asin bistado man sa apod na Stingray, rogue cell tower, fake cell tower, cell site, simulator o dropbox. Ang payag ni Oy kasunod kang pagkaka-arrestar kang PNP Anti-Cybercrime Group sa 46 anyos na Malaysia National na sumot leader kang sindikato na nag-supply kang IMSI catchers sa Paranaque City kan nagtalikod na Martes. Ipasin sa naman yan masusog kung ang laman kang tax blast pabor sa sarong kandidato. Di si kandidato ang lapagon. Saya yan.
Mientras tanto, ipinahayag man ng Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na pupuna na sa masunod na bulan ang investigasyon kang Kamara dapit sa nagkuriyat ng mga troll farms na nagpapawarak ng mga fake news. Sabi ni Barbers, panahon na para magkagawa ng responsible blogging na maikukumpara sa kung anong ginigibo ka mga journalist. Ipinahayag ni Barbers na may mga impormasyon sila na RCB na may mga sindikato nagpupundo sa mga trolls at sinigwang naggaganan siya ng milyon pesos sa pagpapawarak ng mga fake news. Matandaan karagtalikod na taon, nagsakat ng reklamo si Barbers sa National Bureau of Investigation tanganing maimbisigaran asin masusog ang narco-vloggers. Ang enot na pagdagog kang pinilog na komite pigdalaan sa babot na Pebrero 4 o Pebrero 3 o kung daiman Pebrero 4 ngunya na taon. Piglinaw ni Education Secretary Sani Angara na mayo sa Comprehensive Sexuality Education ang pagutokdo ng masturbation sa mga aking estudyante. Ang masturbation pwedeng sambiton on air, pero pag binikol mo, gano'n makanuson sambiton ang masturbation. Sa Raramkan Forum o sa forum duman sa Manila, ipinag ni Angara na sa saydang pagbubusisi asin pagripaso mayo silang nahiling na konsepto ng masturbation sa presenting Comprehensive Sexuality Education. Ang CEC nakapanaman sa K-12 curriculum na katuyan maribidyoan ang problema sa teenage pregnancy, sexuality transmitted diseases, as in gender-based violence. Sa roiling framework na itinutunod ka mga ahensya aron kang United Nations siniban ka United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Children's Fund, as in United Nations Population Fund. Kinuntraman kang grupong National Coalition for the Family and the Constitution, as in Project Dalisay, ang Senate Bill number 1979 o ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill, uliman sa pag-adaptar kang Comprehensive Sexuality Education Framework. Nagpromesa mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibibeto niya ang propesto kung mantinidong nakapanaman ang siring na mga probisyones sa propwestong ley. Naging rason kan abalang bulos kan trapiko ang duwang kabaong na nahiling na nakabaragbag sa North Luzon Expressway Bayadak mga alas 7 ka subanggi o kanagtalikod na Martes ning paggamanggi. Sigun sa uploader na si Noel Luartes, nahilin na ang pagbagsak ka mga kabaong halis sa sarong nag-agimban kampapuli na sinda sa Pulilan, Bulacan. Basado man sa investigasyon, bagong gibo subot ang mga kabaong na i-deliver sa Marikina kan mahulog subot ini halis sa pagkakabugos mientras na binabagtas ang Inlex kan ban na may daradara kani. Naaliman tulos ang duwang kabaong na mayo man laman tanganing dahil na magkausa ng trapiko asin abriya sa mga motorista. Mayo man na i-report na nagkaigwa ng aksidente huli sa naghambalan ng mga kabaong sa tinampok ang Inlex na nagpakuban sa kadakon ng mga motorista. Mientras tanto mga tugang, nagagaling dispensa ang opisina kan DOST duman sa Batangas matapos ang batiko sa paggamit kanining trending line sa Facebook post dapit sa Sarong Linog. Ang sinabit ng post nagtaon ng impormasyon dapit sa magnitude 5.5 na linog sa Lubang Occidental, Mindoro. Asinaging kontrobersyal huli sa subot kaswal na tuno kani. Paliwanag kan DOST Batangas na ang caption arog kan Opo Lumindol. Pigdisenyo tanganing makisabay sa digital na kultura alagad bakubang katayuan kaning baliwalawon ang seryosong kausa kan linog. Pinagulinda ang post matapos mag-ani ning 10,000 na reaksyon ang saro asin 4,800 ang saro pang post. Sa saydang pahayag siniguro kan DOST Batangas na seryoso nindang tinatrato ang linog bilang importanteng isyo asin nalangkaw ang pagrespeto ninda sa papel kan PBOX sa kaligtasan asin kaaramang kan publiko. Nagagad man si daning dispensa sa anuman na day pagkakaintindihan asin ang promesang maging mas malikay na sa idang komunikasyon takaling mapakusog ang kumpiyansa sa siyensya pati naman teknolohiya. Ang linog na matian kan Lunes na pagamanggi. Sarong tektonik na uminabot sa mga lugar aron kan Bulacan, Bataan, asin parte kan Muntinlupa City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:49 oras siya tungod yan. Sa mga bareta halis sa mga pagiriban niyato sa luwas
Construction worker arestado sa bypass operation dyan sa Milaor, Camarines Sur. Report na yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Saro na naman natulak nin droga na construction worker ana nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police. Ini kasumpay man kan kampanya kontra sa illegal drugs. Matrayumpong naaresto kan pinaga sarong pwersa kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Milaor. Asin man kan mga tauhan kan Provincial Intelligence Unit kan PNP Camarines Sur. Anda sarong tulak kan pinagpapangalad na droga bandang alas 8:30 na pagkabanggikan sudma kung sa ida isinagibo ang drug bypass operation sa parte mismo kan barangay kan Alimbuyog Milaor, Camarines Sur. Nadakop kan mga autoridad iyo ana sarong Richard Alvarado Cabasi, 32 anyos may kasaruan, asin man sarong construction worker. Edi sa pagiman kan bypass operation kung sa sarong miyembro kan PNP dyan sa Banuan kan Milaor. Anag sa ginsagi na pusher buyer buminakal nin sarong plastic sachet na mailauga nin siya busa kantidad na 500 pesos. Matapos kaiyad, pigramalan ana suspect asin sa pagrekisa sa iyang lawas. Nakakuha pa man ninda tulupang pidaso ninda droga. Ada mga miyembros kan PNP nagabot sa kantidad na 3,400 anasambit ng kantidad kan droga na nakumpiskar sa suspect basado naman sa isinagibong inventaryo kan mga miyembros kan Philippine National Police sa atubangan mismo kan mga barangay official. Ana nasambit ng suspetsado nakakulungon niya sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Mantang anda droga na nakumpiskar isinuminter tulo sa parte kan crime lab kan PNP Provincial Office tanganing ipa sa iraruman sa eksaminasyon. Anda suspect sa ngatan man ngunya na aga ni na pagabalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Piskaliya kan probinsya kan Camarines Sur. Mantang ini nakakulong. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga mga partokno na maservis sa eleksyon sa Ciudad Ganaga, dahil pa kumpleto ang listahan. Maritali kay Maiko Garcia. Maiko. Mayo pang nahamaan na listahan ni Maestra ang DepEd sa Ciudad Ganaga na maserbi sa mga voting precincts sa Aldaw Campirilean ngunya na taon sa pahay ni Dr. Susan Collano, Schools Division Superintendent kan Ciudad Ganaga. Bilang parte kang coordination nagpasiring si Attorney Michael Julia sa Division Office para maghagad ng listahan kang Board of Election Inspectors. Ang naipasa-pasa na kan DepEd yung sa mga listahan kan mga nag-exam for DepEd Supervisor Official and Support Staff o DESO. Sa listahan kang paratok doon na masabi, numero pasanan tinao per eskwelahan pero may paning lista kung si reside ng mga paratok doon ang kwalipikado. Ultimong semana kay kang Enero hanggang Pebrero, sibot naman ng COMELEC in koordinasyon sa DepEd sa pag-asikaso sa mga paperworks. Orog na ta, makondusir naman ng mga BEI training sa mga masunod na semana o bulan. Abiso kang opisyal sa mga paratokdo na adalan na marahay ang mga bagong panundod kang COMELEC, lalo na tamay bagong features ang vote counting machines. Si SDS Collano, parte man kang Board of Canvassers bilang member secretariat sa 2025 national and local elections. Dagdag na bareta sa Lado Lokal di po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 6 minutos na lang antas magabotang oras na alas 6 nin pagaga. Balikan tali ba panditales ka mga bareta niya tungkol yan. Bareta Pangirari sa Lado Nasyonal, suportado kang Commission on Human Rights ang proposed lay para mapatawang kastigo mga magurang na pabaya kan silang obligasyon sa silang mga aki. Sa ipinalawa sinabi kan CSR na ginagarantiyan kang House Bill number 8987 ang suporta ka mga magurang para sa edukasyon, pagkakan, padua sa pang mayor na pangaipu kan sa ilang mga aki. Nagutubod ang CSR.
na mapangatamanan kang propwesto bako lang ang mga diretso kang aki kundi maging ansay na mga futuro. Anay pasar na propwestong lay dagdag pa kan komisyon maging karagdagan na pagi pasiring sa tunay na paging responsable kan mga magurang. Nagapuno manintabang ang National Irrigation Administration sa mga lokal na gobyerno para sa pagpabakal nin bagong bayani magsasaka rice o BBM rice. Andiya ba ko naman National Irrigation Administration, National Inani Administration. Ipinapabakal ang BBM rice sa senior citizens, persons with disabilities, mga solo parents, sa mga benepisyaryo kang 4-piece sa piling opisina kandeya sa interong Pilipinas. Nagali ang bagas sa mga lokal na kooperatiba kang mga parauma sa rarom kang contract farming program kang ahensya na yuan isinusupply sa Department of Agriculture para sa Rice for All program kaini. Sigun kini Administrator Eduardo Guillen, dahil na mandato ang magpabakal ng bagas asin kumakipagkoner ang LGU sa mga kooperatiba mas dakol ang mga kinabang sa inisyatibo. Sa datos kang ahensya, nakapagbabakal na ini ning haros 2 milyon na kilo ning BBM rice sa interong Pilipinas. O dyan sa naiya, Bicol, igwa dyan, may pinapabakal pa niyang baratong bagas, alipo sa mga parauma na bagong ani. Mientras tanto, ikinakadit kan sarong kongresista ang naresibi kaning report na igwa mga ospital na itinataas ang babayadan kang pasyente oras na araman na sinda mga biyembro kang Philippine Health Insurance Corporation. Ay totoo yan, ha? Ang mga doktor, inot nagahapot ang PhilHealth member yan. Pero pagbako, garo matamlay ang pagkasikaso. Sa pagdagug kang House Committee on Good Government and Public Accountability, kasugma nagapot si Congressman Sia Alunto at yung may koneksyon sa naresibi kaning reklamo. Ipinahayag ni PhilHealth Executive Vice President asin Chief Operating Officer Attorney Dino Santos na nakaresibi ining kaparehong reklamo alagad kan bago pa subot na ipautob ang Universal Healthcare Law. Pinawandon ni Adjong na bagoan sa iyang bagoan sa iyang naresibing reklamo na nag-i-existir na ang UHC. Sa iba pa nitales ka mga bareta niya tungkol sa Senado National Pamanginaray, nagsayuma magtawning komentaryo ang Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas may koreksyon sa kaabdan kan desisyon ni US President Donald Trump na suspindiron sa laog ng 90 dias ang mga foreign development aid. Sa rin sa naging inutalakdang kang bagong presidente ng Estados Unidos matapos siyang makabalik sa pwesto. Sigun sa US Embassy, mas maray na sa White House na mismo maaraman ang magiging implikasyon kang kasuguan ni Trump sa mga programa kan gobyerno kan Amerika digdi sa Pilipinas. Pasado sa executive order ni Trump, tulos na ipupundo ang mga bagong obligasyon as in disbursement kan development assistance funds. Pero mayo malinaw na nakabugtak kung anong programa, mga nasyon, non-governmental organization, padraman international organizations, ang maapiktaran gani. Pasado sa website kan foreignassistance.gov kang US Department of State, nasa $144 million ang nakatagamang pundo sa Pilipinas sa kalagdaligod na taon para sa madabaybang mga programa. 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pagaga. Sa iba pa mga bareta, inaalokmang kang grupong Alliance of Concerned Consumers and Electricity and Social Services o ACCESS. Napaganahon na ang Price Monitoring Council sa tahukan nagpapara langkaw na presyo kan madabaybang mga produkto sa nasyon. Sigun ki ACCESS President Winnie Sancho. Inibasado sa Republic Act No. 10623, ang lay na nagtataon ng proteksyon sa mga konsumidor hali sa ngana-nganang paglangkaw sa presyo ka mga produkto. Apila ni Sancho sa mga city, patanaman mga provincial government, i-reactivate sa urog na madaling panahon na mga nasambit ng konseho tanganing mabantayan ang paglangkaw sa presyo ka mga produkto. Inalok man ni Sancho ang mga lokal na opisyal na mag-concerning emergency meeting kay baran ang madabaybang stakeholder para masimbagan ang price stabilization sa tawag kang paglangkaw sa presyo ka mga basic goods, services, patanaman petroleum product. Pwede man subot magbilog nin task force na iyon mamonitor sa mga presyo, supply chain, as iba pang pangyayari sa mga merkado. Ipinrekomendar pa kang grupo ang implementasyon ka mga konkretong economic relief measures tanganing masimbagan ang presenteng sitwasyon.
Inabibilangan ini kang price control as in regulation aron kang paglalatag nin price ceiling sa mga mayor na produkto tangali mapagulan ang anuman na purbar na pag-aprobitsar sa lado kan mga retailers o kan mga negosyante. Mientras tanto, matugang sa mga ultimong bareta niya tungkol sa lado nasyonal, ano man aldaw, makakapagsangat na ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa mga impulto sa pagadan kalatrigod na July 2023 kay retired Police General as in Philippine Charity Subsidies Office Board Secretary Wesley Barayuga. Kinumpirma ni NBI Deputy Director Ferdinand Labin sa mga kongresista sa sayang pagkatindir sa ika-14 pagdangog kang House Squad Committee na nag-imbisigar sa mga illegal na droga, Philippine offshore gaming operators, asin man sa nangyaring extrajudicial killings kanakalis na administrasyon. Sa pagdangog na ini, nabukasan ang Barayuga assassination case kang si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza nagtestigo sa komite asin pigdetali ang sinambit ng pagadan kalatarikod na Hulyo 30 taon 2020 na nangyari sa haralisa na sa PCSO office duman sa Mandaluyong City. Sa iba pa mga barata niya tungkol yan sa lado nasyonal, igwang na mamonitor ang Department of Agriculture pati naman Department of Trade and Industry na nagwabakal ng imported na bagas na lampas sa maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo sa nagkapirang merkado kang sinda mag-ikot. Ang problema, pinalampas ng ilikang monitoring team asin mayo mang ginibo. Yan sila sabi ita, puro monitoring eh. Sigun kay Agricultural Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara, nagsabi ang retailers na ibaba ninda sa 58 pesos kada kilo na MSRP at silang babakal, alagad inuubos lang ninda ang kapot nindang brands na mahal na kinuha. Aminado ang DA na mayo ining ipinato na kastigo sa mga nahiling nindang pagbalga sa MSRP, alagad nagpapatali ini na istriktong ipapautob ang MSRP oras na maipaluwas na kani ang regulasyon tungkol maumanong o digdi na pigtalaan sa masunod na bulan kan Pebrero. O duman sa may mga birthday, mapakasal, dead on arrival, ang magkailusyon matapos mawarang prino asin maaksidente ang truck na sa inang sinasakayan duman sa Ilocos Sur. Sigun sa report, binisto ang mga biktimang sinda Ibrahim Cardenas, 26 anyos, asin Fatima Claire Pisoy, 25 anyos. Ngunyan na 2025, dapat ikakasal ang magkailusyon, alagad na waraling kontrol ang manibela. Kaya buminangga sa gilid kan tinampo ang truck bago nagbaligtong. Nagsapo subot ng pag-irido sa manibewang partes kan lawas ang magkailusyon na laging kausa kan tulus-tulus din ang pagkagadan. Mientras tanto na pagkanaman, kadakol na na-aksidente sa nasambit ng parte kan tinampo huliman sa pagiging accident-prone area kaini. Kakampi Network News. Oras kunyan mga tugang, 2 minutos pasado alas 6 nin pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, maparagos at yan. Kaya baranta po ang mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo dyan sa ringkunada sa payagan DWEB-FM Kamsur. Mga baretang tinipon man kan Kiam Kakampi Partido, asin kan BBS-FM Alipudigdi sa Naga City. Gabos yan sa samuyang pagabalik sa mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong Aldan Webes, January 22, 2025. Babalik kami at yan. Majority of leader kan konseho ang nagboses kan siring nakahagadan. From the board members who are here in present this afternoon to amend our the day of our regular session, Mr. Chairman. If the honorable members of this August body is amenable to instead Wednesday, to make it every Monday, Mr. Chairman. If the chair would permit. Party ka na pahayag ni Board Member Don Androy Oñate. Ang apat na board member na physically present kasudma sa sesyon kang konseho is in the Board Member Don Androy Oñate, Board Member Warren Sinyar, Board Member Attorney Shai Fardo Noble, as in Board Member Vanessa Sinyar, as in aniba naka-online. Mientras tanto, sa parte ni Vice Governor Sal Fortuno Jr., ipinahayag kanina makonsulta mo na siya sa iba pan members kang konseho sa siyang nakahagadan sa rason na posibleng magkakasarabatan, magkakaibaan sa mga schedule as in
ken posibleng delugod makatindir ang mga inikon magkakaigunin pagbabago sa aldaw kan sa indang sesyon regular. Alagad, mas nga ni siring ang sinabi kan Vice Gobernador na sa indang sunod na sesyon, gigibo na sa Lunes, imbis sa Merkules sa rason na ang masunod kayong Merkules, Enero 29, yung ang celebration kan Chinese New Year. I will consult with the others before making a decision because our schedules are vastly different. But for next week's session, I suggest we should have our session on Monday because next Wednesday is Chinese New Year. Chinese New Year next Wednesday. So next week we will have our session on Monday, same time, 2 p.m. Parte kan mga naging paig ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. DWEBFF Rinconada Kampi-Mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, magkakanigosa naman na taawanin pagbisto asin rekonosimento sa ringman onra sa Mayor Alex Oliva huli sa mga naisip na mga bagay kay ito pangaturugan sa naalagad. Iningon yan related na sa siyudad ng Iriga. Inan ni pinahayag kasudma ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat na yung nagpadrino ng sarong solusyon na minapabot ng siring kay Mayor Oliva matapos ang ginawang State of the City Address kan alkalde kan siyudad kan Martes, Enero 21. Magigirumduman, dakul na mga akomplishmento sa ngaran ng mga proyekto, programa sin plano ang naibendilar kan alkalde sa sayang State of the City Address na biyong pinag-apresyar kan mga nag-attender sa okasyon kay ba na ang mga plano pa kan Arriba Administration sa natatada pang din ng panahon sa pwesto antes na mag-abot ang eleksyon sa bulan na Mayo. Tinawang doon pa kanina siya nagpapasalamat sa kagurangnan sa pagtaw kay Mayor Oliva nin kusog asin kaisipan na magibo ang mga narealisan ng mga proyekto sa siyudad na yusigon sa saya ang nagtulod para man sa iyang ibentilar ang sarong resolusyon na matonin pagbisto sa pag-onra, pagpapasalamat sa alkalde na maski mga ni mayo sa sendang agenda sa sesyon, ininaipresentar sa naaproban kang konseho. Mientras tanto, ipinahayag kan Vice Alkalde na ang mga tao sa syudad ang masabi kung ano ang mga naging akomplishmento kan administrasyon ni Oliva na para sa saya mating maray kan lamang Irigenyo ang mga pagbabago urog na pag-abot sa isyu kan korupsyon na sinasabing kahit sa mga nainot na administrasyon malain na nangyayari sa City Hall. Tinawang doon pa kan Vice Alkalde na siya mismo makakapagsabi na graft-free ang City Hall ngunyan sa Arriba Administration na pwedeng ipag-orgulyo but sabihon ang kwarta kan banwaan ginagamit sa tultol na pagsirbi sa mga taga-syad nin Iriga. DWEBFF Rinconada Kampi-Mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Iniansarit sa si Benny Decena. Good morning. Kampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa Rinconada sa vekan DWEB-FM Kamsur. Pagaling Rinconada, diretso na kita sa mga bareta haliduman sa partido sa pagiman kan KM Kakampi Partido kay balan si Rene Orellosa Partido. KM Partido Kakampi-Mo Network News. Mabalos sa kakamping Juno yung mga bareta gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Halos sa gabos na negosyo kan lokal na gobyerno ka na banwa na gawa kamara ni sura nagkalugi-lugi kung kaya kinakaipuan na ang bagay ni an isubsidize. O isubsidize pa ka na lokal na gobyerno ka na sinambit na nabanuan sa paikan pundo ka lokal na gobyerno ngonya na taon 2025. Iyon niya na ginakapayagan ni Konsal Eli Carino sa tubangan kan mga residentes ka na barangay Belen matapos na bisitahon ka na timuan na gawa sa pamamayo ni dating Alkalde Raquel Slim Kasud mga pagkaaga. Susuki Carino sa inaprobaran na taon na naprosopesto ngonya na taon 2025. Ang lokal na gobyerno ang nagtagaman na milyones de pesos na fundo para sa mga eksistidong negosyo kan lokal na gobyerno na nagkalugi-lugi ninuli sa rason na ang nakukuhang income ang kulang pa para sa taonan na operasyon kan mga negosyo na kinabibilangan kan Goa Public Market, Slaughterhouse sa Goa Integrated Terminal asin magin ang Goa Community College. Nagkatutubod si Konsala Carino na saro sa mga rason kan pagkakalugi-lugi kan mga negosyo kan lokal na gobyerno kan gawa iyo ang sobrang tao na nagkatatrabaho sinalangkaw na maintenance costs. Mentras tanto nagapayag pa man labi-labing pagalitan sinambit ng opisyal. Dapit sa uutangon kan lokal na gobyerno sa bangko na kantidad na 365 milyones de pesos na nagsambit ng kantidad ang gagamiton
sa pagpapakonstruer ni na sementeryo asin Urigan na magiging parti pa ka na pinagpaplanuhan na negosyo kan lokal na gobyerno kan gawa Camarines Sur. Oras na dahil magtriumpo na sambitan ng mga negosyo na dakulang kapital lang utangon sa bangko, posibleng dagos ng maglakma ang ekonomiya ka na banuan na gawa Camarines Sur na yung dyan ang nagiging na sentro ni negosyo digdi sa partido area, sigon pa kikonsyal Eli Carino. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, LTO Pili Extension Office sa madali ng maging district office ni Loriana sa detalyos kan barata. Sa mahalin na panahon, magiging saro naman ng LTO District Office and LTO Pili Extension Office sa Barangay Cadlan sa Banoanin, Pili, Camarines Sur. Ini naging pahayag sa kakampi ni Mr. Eric Torricampo, Chief kan LTO Pili Extension Office sa entrevista kan kakampi news kasugmang pagkaaga. Basado sa naging pahayag kani, subuot na kapasar naman sa Senado ang sarong propesto na nagtutugda sa asin nagtutulod kang sinambit ng Extension Office pasaringman sa sarong regular na District Office. Sigundigdi, duwang talangga na sanaan aagihan kani, tangan inadagos ng sarong layan na sinambit ng propesto. Namamok na kan sinambit ng District Office kung saan ini ang pag-agi sa Bicameral Committee, siringman ang pag-kusnos ng perma kang Presidente. Sigun pa sa pahayag kani, kabali sa mga masasakop kani ang madaindahin asin 100% ng serbisyo o sin transaksyon ang may tatao kang sinambit ng opisina. Kung saan sa ngunyan kaya, subuot na sa 75% pa sana ang mga serbisyo sin transaksyon na sa indang na itatao sa mga kliyente. Lain kaya magkakaigwa naman subot sindan din sa diring pundo kung saan ini magigikan man mismo sa budget ng Gobyerno Nasyonal sa paagi kan General Appropriations Act o GAA. Idinagdagpaman kaya ini na tama sa naman na mabugtakan kan sinambit ng District Office ang Banoanin, Pili, Camarines Sur. Inulit iyo ini ang kabisira o bagamang capital town kan probinsya ng Camarines Sur. Uy ang mga pahayag kasi iba pa ni Mr. Eric Torricampo. Ang LTO Pili Extension Office will become LTO District Office na kasi po na ipasar na po sa Senate ang batas na nagkikrear po kani. Kaya sa Kongreso and sa Senado kay pasar na po, mahalat na lang po kita kan si Bicameral Committee and also si pirma kang sa tuyang Presidente para po maging sarong totalmente batas niyo. Nagkikrear po kita ng sarong District Office, hindi mismo po sa kabisera kang Camarines Sur na dakulang maitataba. Party kay magiging pahayag at informasyon di Mr. Eric Torricampo dapit man sa madali nang magiging District Office and PD Extension Office kang LTO sa sinambit ng lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa kakampi Network News, ako man si Loriana Marenaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Niya Bicol na kisumaro sa sarabay na aktibidad na may temang Crafting Horizons. Dads Prado sa detalyos kan bareta. Ang National Irrigation Administration ni Region 5 na kisimaro sa sarabay na aktibidad na may temang Crafting Horizons na ginimukhan Enero 20, 2025. Ang nasabing aktibidad pinanginutan ni Region 5 Regional Manager Engineer Gaudincio Jan de Vera, Caribbean Administrative and Finance Division Manager Mr. Joseph Ribadulla, Engineering and Operations Division Manager Engineer Gemma Rodriguez, ni ASP National Council President Mr. Eduardo Yu, asin mga section chiefs, presente man ang mga empleyado sa nganing isipon o kaya pag-isipan ang sa indang mga kalakawan asin man kabautan na pinagiras man kan mga participantes ang sa indang insight asin eksperyensya sa pagikan na pagsimbag sa mga kahaputan, manungod sa inobasyon, building, pagtalubo, o bito asin man paglaom. Ang mga reflections na ini na ipahayag sa pagikan na makulon na torsido na ibinugtak sa Crafting Horizon na nagsisimbulukan sa indang kolektibong pananaw para sa Puturokan National Irrigation Administration niya. Sa diskurso ni Engineer De Vera, pinaunya na doon ang kahalagahang kana pag-display sa asiring wall kan mga o na nagsilbing roadmap sa pagporma kan sa mga pananaw sa niya. Asin nga sarabay man na pinagiban sinambit na nga aktibidad sa bali apat na irrigation management offices
Albay Catando Anes IMO, Camarines Norte IMO, Camarines Sur IMO, and its district offices asin man Sorsogon Masbate IMO. Sa sainda nga pinaga o paglaom asin man o Vito Kaniya padagos manggari ana niya na komitido sa pagpapatugdok ng mga irrigation na systems na makatabang sa pagtalubo asin mamantener ang mga pagkumasalad ng agrikultura o kaya agriculture sector. Siligman ang ahensya sa mga empleyado, farmer beneficiaries asin man komunidad ang nagkakasaro sa crafting para man sa mas marhay na futuro asin progresibo sa maabot na panahon kandigis sa tuyang nasyon. Dagdag na balita sa layo lokal para sa Kakampi Network News dan sa Prado. Kakampi mo. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimo niya ito na barata liwat na nangapodan si dating Public Safety Office Chief asin na Barangay Kagawad Limbel Pacamara na kandidato sa pagkakonsyal ka na Banwa Nagawa Camarines Sur. Sa lindong ka na timuan na Kamsur na suportaran kan mga namamanuan ka na Gawa Camarines Sur. Ang pagbubukas ka na Partido District Hospital na proyekto ka na Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sabay ka na pagsuporta sa timuan na gawa sa paabuto na 2025 midterm election. Sa political caucus ka na timuan na gawa sa Barangay Belen kasudmang pagkaaga. Sinabi ni dating PCSO Chief Limbel Pacamara na dakulan sa iyang pagtubod na mabubukasan sana ang Partido District Hospital. Kung nga ang duyugan kan mga elektor ka na sinambit ng Banuan ng Timuan Gawa na pinapamayuan ni Mayoralty Candidate Raquel Slim ang Partido District Hospital ang ginastusan ni milyones de pesos na pundo kan na lokal na o kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sagkod na inian maman asin magkaiguanin mga modernon mga kagamitan alaga day nakakaoperar rinulis sa kawaran and permiso gikan sa lokal na gobyerno kan na Gawa. Naan mga nakatrukaw ng mga lidon mga opisyal at mga kalaban sa politika kana timuan na Kamsur sa pamamayo na nagbabalik na Gobernador Elry Villaferte at asin na timuan Gawa sa pamamayo ni Alcaldesa Raquel Slim. Pinagkatanan doon pa ni Limbel Pacamara na magkakanigo lang na pagmakulgan ang proyektong ini mantang mayong ibang enot na manginabang iyo ang mga residentes man sana kan Banwa Nagawa Camarines Sur. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga bareta. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sendukan mga bareta. Ang sinupon lingkod, Rene Aurelio sa Mabalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Thank you sa KM Kakampi Partido. Oras mo niya matugang alas 6:25. Uya naman sunod mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City kay Banan si Junel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pinog kumpirmar ni Police Master Sergeant Juan Batolina na saruan ganan sa nangyaring aksidente dyan sa Banuan, Kanlibmanan, Camarines Sur. Ini involto man anda duwang motorsiklo kung sa ini nangyari bandang alas 9 Gisa ni napagkabanggikan na nagtalikod na banggi. Sinasabi kanina sarong kaskas na motorsiklo ang pinagbudalan ka na nainot naman ang motorsiklo. Antis pa man na magsiko pasiring duman sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur na nagresulta kan kagadanan kan sarong tsuper kan nasambit ng motorsiklo. Digdi sinasabi ka na nasambit ng tagapagtaram kan PNP dyan sa Banuan, Kanlibmanan, Camarines Sur na subuot kaskas kaya subuot na nasaurian na parte kan na motorsiklo kung kaya inabot anda duwang nakalunad sa sarupang motorsiklo antis pa man ini na magsiko pasiring duman sa dalan na Pakabusaw, Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag niya ni Police Master Sergeant Juan Batolina, Kanlibmanan, Camarines Sur. Yun po, sir, medyo makamungundo ko nga ni karon na sarong alda kapit sa 20 alas 9 Gis nanin banggi
Ang saro pong vehicular incident po ang nangyari na kung saan na saro po nagadan si driver po kan parehas po sila motorsiklo pasiring po nin si Saro pasiring po nin Kabusaw, si Saro pasiring Manigdio sa parehas po nga linyada alagad bago nagsiko nin si Sarong motor pasiring sa Kabusaw. May saro pa pong medyo matuda talaga si Dalagan, mahiling man po nga sa Facebook siguro kung nahiling ta po kan mga naghihinan yung ganyan, talaga matulin po si Dalagan. Talaga base po sa report, ito pong driver kang matulin na motor, binawian po nin buhay, kung saan mahatod man lamang ko talagang si sa iyang kainom-inuman kang oras pong ito. Entras tanto dagdag pa ni Batulina na saro sa mga duda kan mga investigador kan Philippine National Police dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur posibleng and nag-stick subuot an manibila kan na motorsiklo na pinagdadarakan sarong tsuper olita digdi ana nasambit na nga motorsiklo iskilito na subuot asin pig modified kana tsuper asin grabe naman ang takla kani saro pa mayo suot o mayo suot ni na sulot na helmet ana nagamamaniyo ka na nasambit na nga motorsiklo na iyo ang biktima na intiro nga nakasalpok ka sa sarong outpost duman sa parte mismo kanda Banuan kan Libmananda uya pa si Police Master Sergeant Juan Batulina. Bali si inot na motor na taga Kabusaw, papuli naman, inimam pong sarong motor na kasunudan, medyo matulin, nakainom-inom baya. At hirap po kayan, may duda nga ng investigador na baka nga nag-stick na kaniyong ang ito manibila iskiliton da nga po kaning motor na ini. Dahil kung pero bako naman sa tultul na tao ang motor nga kong iniyo. Maski nga ni baka kung marungasan lang, baka madirson ka na takla. Tema po talaga mataunan ni Maray na serbisyo yan sa mga motorista. Kaya kami po nangangapudan. Na iyang pong mga motor na iyan, dahil pagpara mo modified, sa mga mauurag na engineer ang nagibo kayan, para aguhuntasan na. Kami nga ning pulis, mayo kayo pagkaaram ka, dahil kayo nagbabagot yan ka mga motor na iyan po. Mga sabi ko nga ni kayo sa na engineer. Artiyan kan mga pahayag ni Police Master Sergeant Juan Batulina kanda Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata ngunyanda sa lado lokal, nakatalaan ng gibon ang outtaking kan mga bagong mailira na mga opisyal kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Council sa pamamayon ni Chairman Bibot Calya kan 91.9 BBS FM Naga, Vice Chairman SM Rake Arnido kan Bicol Media Network News kakampi mo sa maabot na pizza 28 kan bulan kan Enero 2025. Gigibuhon ini duman sa palasyo kan Malacanang. Basado naman sa napagkasunduan kan mga opisyal kan KBP pati naman kan mga station manager sa inot nindang meeting na pinaggibo duman sa parte kan Rinconada area kan nakalis na simana. Antis paman kan gigibon at outtaking sa pizza 28 kan bulan kanda Enero, ang mga opisyalis kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Camarines Sur Council ang imbitado man duman sa Senado sa maabot na pizza 27 kung sa insinda ang maampang sa Senate President asin man sa mga senador. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Chairman Bibot Calya kan KBP Camarines Sur. Aron bali si first board meeting na pighel duman sa Iriga duman sa studio ni sa BHTV ni Roel. Napagka sa surunduan duman nagarat kami. So definitely ang outtaking me will be on January 28 sa Office of the President sa Malacanang. Sa Office of the Press Secretary. And then may initial tour kami sa Malacanang. And then but a day before sa 27, imbitado kami sa Senate.
KBP officials, pinapaduman kami. Yes, oo. Dahil may aram kung ang sabi, may courtesy call na kami sa Senate President. Pero nagkairilin ko duman, nagkakalimang senador, ang imitado kami. Ano man lang. Yung ano yan, medyo nakakatabang puso. Medyo ngunya lang nangyari na ang induction, ang oath-taking will be held at the office of the Press Secretary sa Malacanang Palace. Artiyan kan mga pahayag ni KBP Chairman na Bibot Calleja. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyong mga bareta sa lado lokal. Zero suicide incident mawot kan Naga City Health Office ngunya na 2025. Buyit Paderes sa detalye. Sa katuyuhan ng bubantayan ang mental health issue kan mga estudyante asin kan mga paratukdo padago sa alunggayan kan City Health Office asin Division of City Schools para malikayan ang pagkaiguning suicide incident sa mga estudyante o kan nangyari kan nakaaging taon 2024. Ini ang sinabi ni Magno Reyes, pamayo kan Mental Health Division kan City Health Office, sabay kan pag-irumdum ka ini sa sarong aking estudyante hali sa Barangay Triangulo na naghugot huli sa depresyon. May sarili man subot silang programa ang DepEd Naga dapit sa mental health. Alagan minsan-minsan nagkipag-ugnayan din sila sa endang opisina para tulos na maresolveran ang problema kan mga paratukdo at yung mga estudyante para maging suicide case ngunyan na taon. Para sa BBS News, Boy Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyong mga barata sa lado lokal, i-try ka na nagasundo nin estudyante na budalanin ban apat an irido na yaon sa ospital. Boss O kay Isminda sa detalye. Iridoan apat na persona matapos sa inaan budalanin ban na dyan sa panwaan ni Kanakman Camarines-Sur. Alas sa 4:30 nin pagkahapon kan mangyari ang aksidente sa barangay, particular dyan sa Kalabaan kan tinampo sa Barangay Road sa San Vicente, Kanakman, Camarines-Sur. Sarong private van na kunsay ni Gwaning plate number NIK 7807. Asin ini ang pinagmamaniho kan sarong nagngangarang Jonathan Kadusali Icades. 33 anyos, residente kan 36-7 Avenue, 9th Street, Caloocan City. Na konsign ini ang nagdadalagan sa direksyon kan Barangay del Rosario, Kanakman, Camarines-Sur, gikan sa siyudad nin Naga. Alagad di malas kaning nabudalan ang sarong e-trike na may trademark Santiger. Asin ini ang pinagmamanihukan sa ron nangangarang Mayra Birilla I. Amo, 43 anyos, residente kan Sunado sa San Vicente, Kanakman, Camarines-Sur. Sakay ang mga pasaherong sinda Rosario Birilla I. Amo, 45 anyos. Asin ang mga estudyanteng sinda Auli Amo, 7 anyos. Estudyante kan elementary school asin na Laila Mirelia Iamo 6 anyos, parehas estudyante residente kan Sunado sa San Vicente, Kanakman, Camarines-Sur. Sa report nasambitan ng idray si Riman Ampan, parehas ang direksyon kan dalagan kay alagad an e-trike nasa inutan kan bigla subot nagporbar na mag-overtake anasambitan ng pan. Nagresulta tanganing mabudala na sambitan ng e-trike. Intero subot na nagbaralintong anasambitan ng e-trike na nagresulta sa pagkakairido ka na mga sakay kaini. Tulos man na pinagadara sa pagikan ambulansya kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Banwaanin, Kanakman, Camarines-Sur. Anasambitan mga sakay kan e-trike nagabos nagasapo ni na runga sa Manila na parte kan lawas kaini. Asin ini ang tulo sa pinag-aragapan na idalagan sa Bicol Medical Center sa Kutsangunyan padago sa pinagtatan ng asistensya medikal. Mientras tanto, nasambitan ng driver kan itra kan ban anyaw ngunya sa kustodiya kan PNP sa Banwaanin, Kanakman, Camarines-Sur.
reckless imprudence resulting to multiple physical injury and damage to property ang kasong aatubangon kana sampitan ng driver. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga bareta, seremonya kan pagbubukas kan Fire Basic Recruit Course Class 2025 134 tinauan ano hazing policy. Daryl Banyas sa detalye. Formal na nga binukasan ang Fire Basic Recruit Course Class 2025-134 Tansarong Aldao sa National Fire Training Institute, Region 5 Satellite Campus Sports Center. Sigong sa NFTI and FDRC, iyon mayor na training na kinakaipuan kan gabos sa bagong bumbero kan Bureau of Fire Protection. Nagsiserving pundasyon ini para sa preparasyon kan mga trainee sa pagsimbang sa malalain na kalamidad at siman emerhensya sa indang komunidad. Tinaawan doon sa seremonya ang higot na pagpautob no hazing policy. Pinapirma ang gabos na trainee din sarong manifesto na nakapalaman ang pagpangalad sa anong na klase ng hazing. Igwaman monitoring as an evaluation tool na gagamitin tangarik na masiguro na mayong mabalgar sa patakaran na ini. Ang sa isay man na mapatunayan na nagbalgar, maatubang sa magabat na padusa ang FDRC ngunyan na taon, bako isa ng para sa Region 5, kundi pati naman para sa mga trainee gikan sa National Capital Region asin man Region 8 na ninindugan ang NFTI sa ilang advokasya na magkaigwanin Salvado asin man makatawong training para sa gabos na bombero kana Bureau of Fire Protection. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Jun ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Oras ko niyan. Alas 6:39 na. Babalik kami at yan para sa iba pa mga bareta digdi sa Kakampi Network News. Sa duwang probinsya kan Bicol, kung saan kinabibilangan kan probinsya kan Camarines Sur, asin man Albay, kung saan ang mga designadong pulis masiguro na mabantay sa mga pasayros para maiwasan ang mga aksidente. Matandaan, ang PNR may sinasakop ang 4 na banwaan sa Albay asin 8 banwaan sa probinsya kan Camarines Sur kabali ang siyudad kan Naga. Ini parte kan kamautan na mabawasan o kung daiman mayo na mangyari mga insidente sa kalabaan kan Pirukaril o kan Riles. Matandaan kan nagtarikod na taon na nairistro kan PNR ang 32 na insidente nin aksidente kung saan 5 ang binawian nin buhay, 5 man ang mga bihikulo, asin na 13 ang nasa abitan ka nagdalagan na tren sa Riles. Kanagtalikod na aldaw, ginimo ang safety summit kada PNR tangaling i-promote ang safe practices sa mga pasayros asin man na maingganyan ang mga residentes na maging marigmat urog na si mga nag-i-star sa gilid kang Riles para maiwasan ang mga aksidente. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa lado lokal, bigtawan pagpisto ni Sekretary Sani Angara sa opisina kanino man sa DepEd Manila ang mga medalist na naging parte kan na delegasyon ka Pilipinas sa 2024 World International Mathematical Olympiad na ginibo sa nasyon kan China kanagtarigod na Enero 4 sa Good 5. Kabali sa mga medalist sa sinambit ng Olimpiada ang duwagi kan sa probinsya kan Camarines Sur na sinda Jake Aidan Atuli Iglesia kan Goa Camarines Sur asin man si Kefer Maverick Pasyon kan Nabwa Camarines Sur. Sa minsay ni Angara sa 10 gold medalist, 10 silver medalist, pati naman 20 bronze medalist na ang kada medalya bakulang trayumpo kundi istorya kang kapagalan, sakripisyo, asin pangiturugan
kan mga estudyante. Paragos pang pag-imbis sa karangunyan kan Philippine National Police padalaman kan Bureau of Fire Protection sa Banuang kang Calabanga, Camarines Sur ang nangyaring insidente ring kasulo na ikinagadan kan sarong 57 anyos dyan sa Barangay Santa Cruz sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Napagaraban sa Bureau of Fire Protection sa Banuang kan Tinambak na alas 3 ng umagahon na kasugma kan maipaabot ang sumbong dapit sa sarong insidente ring kasulo. Alagad makalis ang 5 minuto, nakaabot ang mga bumbero sa nasusunong residensya na pagrugaring kan Familia Mendoza. Asin nanungod na nasa laog ang 57 anyos na lalaki na human ama sa diri kang harong na binistong si Ed Mendoza. Binawian ng buhay ang nasambit ng senior citizen. Mientras tanto, kalkuladong 50,000 pesos man ang pigwalat na danyos kan sinambit ng kasulo. Nagpaparagos ang investigasyon tanganing arabon kung ano ang pinunan kan sinambit ng kasulo sa sinambit ng banwaan. Alas 6:45 ang oras niya tungunyan. Sa iba panitalas ka mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Nagtutubod si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur na sarong magayon na tsansa sa mga presenteng opisyal kang barangay asinsang gunang kabataan na mapalaba ang sa indang termino sa rarom kan mandato kan 1987 Constitution patiraman kan lokal na gobyerno. Yan sa taho kan pinjenteng House Bill duman sa Kamara de Representantes paraman sa pag-uktaba karkatalaan na barangay eleksyon na napigdalaan sa Disyembre ngunyan na taon. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte, dapat masunod ang tamang termino sa laog din tulong taon ka mga SK patiraman barangay officials basado sa Konstitusyon kang Pilipinas. Matandaan ka talikod na Enero 14, inagos ng inapubaran kan Senado sa ikatulasin huring pagbasa ang Senate Bill number 2816 na nagtatalaan kan eleksyon kan barangay asinsang gunang kabataan sa Oktubre taon 2027. Bon sabiyon, ang termino ka mga opisyal kan barangay asinsang gunang kabataan mapapanaba din 4 na taon. Bareta na sa ruwas kang Pilipinas ngunyan. Kinansilan na ni US State Department ang gabos ng mga refugee travel duman sa Estados Unidos asin ipinundunaman ang pagproseso ka mga refugee. Kasunod ni kadaging kasuguan ni US President Donald Trump na pagkapanayas sa mga illegal migrants. Dahil man sinambit kung sa kunyo rin matapos sa nasambit ng pagbabawal sa pagbiyahe ka mga refugee duman sa Estados Unidos. Dahil man napiktalo di ang special immigrant visa holders na tinatabangan kang US military forces. Matandaan sa pagkatukaw ni Trump sa pwesto bilang nagbabalik na presidente ng Estados Unidos, tulos kaning sinuspindir ang US Refugee Admission Program kung saan sinabi kani na mayo ng kakayahan ng Amerika na magresibipan nindakulang bilang ka mga migrants urog na ang mga refugees. Iyan na po mga baretang sinunaan tubayanan digdi sa Kakampi Network News. Mga bareta na antabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkunada, 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarampu kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, kaya barang ko si Ken Palmasanado Tigdigal, nagbo-broadcast on-air online. Halis sa samoyang studio, dito sa Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako si Jun Bernas, mabalos kansano pagantabay. Sagkol sa masunod niya itong pagatuding amay na mga baretang simulcast. Ini ang Kakampi Network News.